Emergency loan para sa mga miyembro ng GSIS mula sa mga calamity areas. Ating tatalakayin kasama si Sir Joseph Philip Andres, ang Senior Vice President ng NCR Operations Group ng GSIS. Sir Andres, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Asek Weng at Asek Joey at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Maginhawang hapon po. Sir, ano po yung sakop ng inilunsad na emergency loan facility ng GSIS at aling mga lugar po yung kasalukuyang maaring mag-avail nito? Okay, Asek Weng, the emergency loan program is a program being offered by GSIS for its members who are either residing in a place which has been declared as a calamity zone or are working they're working in an office which is situated in that calamity zone. And sa atin pong mga pensioners po, if they're residing in an area which has been declared as under a state of calamity. Nagsimula po tayo kahapon na i-offer ito. Nagsimula sa province of Cavite, Quezon City, sa Umingan, Pangasinan at sa Kalumpit, Bulacan. Pero humahaba na po ang listahan. Just this day po, nag-open na rin po kami para sa Manila, sa Malabon, Navotas, Valenzuela, Las Piñas, Province of Pampanga, Province of Bataan at marami pa. Kaya nga po we are expecting this list to grow further as the local government units submit their declarations of state of calamity po. Ano po ang requirements para po makapag-apply nitong emergency loan? Although nasabi niyo sir na yung LGU magsasubmit din po ng declaration ng state of calamity. Tama po ba? Tama po yan, Asik Joey. So pwede tayo magpautang sa ating mga active members at pensioners. Para sa active members po, dapat nakatira, gaya na sinabi ko kanina, nakatira o nagtatrabaho sa calamity declared area, dapat nasa active service, walang pending administrative case, at merong hulog sa kanilang GSIS premiums for at least 3 months. At dapat po, pinaka-importante, ang kanilang net take-home pay after deducting the monthly amortization of this emergency loan ay hindi po bababa sa 5,000 pesos, which is the requirement under the General Appropriations Act. Para sa ating mga pensioners naman, kailangan after they apply for this emergency loan, dapat naman po ang kanilang pension ay hindi bababa sa 25% ng gross pension matapos ang loan deduction. So sir, pwede niyo po bang i-elaborate yung tungkol naman dyan sa mga retirado tsaka paki-explain po kung magkano yung maaaring mahiram ng isang miyembro na may dating emergency loan at sa mga miyembro na first time pa lang mag-apply? Thank you for that question, Asek Weng. Yes, ang ating general rule is that the emergency loan is for 20,000 pesos. So if you're a first-time availee, yan po ma-loan nyo sa GSIS. Napakababa po ng interest rate. It is at 6%. That's the lowest in the market. And hindi po kami nag-i-impose ng processing fee or ng service fee. To put it in context po, ang monthly amortization po ng yung 20,000 peso loan, which is payable in 36 equal monthly amortizations, ay pumapatak lang po sa 655.56 pesos. So, 656, i-round up na po natin. So, ganun po yan. Yung sinabi niyo po kanina na what if you have an existing loan? Tama po yan dahil alam naman po natin sa panahong ito, dahil sa global warming perhaps, na nag-loan ka last year, you have 3 years to pay, hindi pa po tapos, di ba? So, for those na meron pang balanse, they could loan as much as 40,000 pesos, but their net take-home will only be 20,000 pesos. Paano po ba yan? Kunyari po, meron pang balanse si Juan de la Cruz na nangutang 15 months ago. Meron pa siyang balancing 10,000 pesos. Pag mangutang po siya ngayon, ang magiging loan po niya ay 30,000 pesos para po mabayaran yung old loan niya na nakabukas, yung 10,000 pesos na yon, at makuha niya yung 20,000 pesos ngayon. So, ganun po tayo. We are responding kasi nga po alam natin, dati malimit lang tumama itong mga kalamidad na ito, pero dahil nga po nagsusunod-sunod na at nagkakaabutan na, hindi nyo pa tapos bayaran yung dati yung utang at meron na naman. Kaya po ginawa namin merong mas malaki for those who have previously availed dahil nga po sa ganitong klaseng sitwasyon, di ba, kailangan natin yung immediate assistance dahil baka binaha sila o tinangay yung bubong nila, nagkabutas yung bahay nila, so kailangan nila taparan, kailangan nila instant liquidity. Kaya po in-offer namin itong loan na ito. Mm-hmm.
Sir, alinsunod po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-streamline at i-digitalize yung mga proseso po. So, magagamit po ba itong GSIS Touch Mobile app sa pag-apply nitong emergency loan at paano po yung procedure? Nako, Asek Joey, napakaganda ng tanong mo yan at buti na mention mo kasi nga po, to give context lang po, nag-extract po kami ng data that as of one day pa po lang namin na-offer na nakapag-grant na kami ng 304.9 million pesos in emergency loan. So kahapon pa lang, one day pa lang po yan when there were only 4 LGUs. And nakita po namin sa datos namin that only less than 1/10 of 1%, ganun po kalaki, ganun po kaliit, 1/10 of 1% ang pupunta pa sa office na either magpa-file ng paper, yung traditional natin, or gagamitin yung kiosk namin. 99.99% of those who availed of this emergency loan got it through their GSIS Touch na app. Ito po yung in-house developed na app ng GSIS na halos lahat po, mabibilang mo lang sa dalawang kamay mo sa lahat ng mga nag-avail na hindi pa ginamit itong mobile app na ito dahil napaka-convenient po dahil this is proof that GSIS has been embracing po yung call ng ating Pangulo for that digital transformation. Kaya nga po kami, we're very proud of this app dahil napakadami pong functions nito. Gaya po ngayon, nangailangan kayo ng loan, hindi nyo po kailangan pumunta sa opisina namin. Bagamat pag pumunta kayo dito sa head office namin or sa Quezon City branch office, meron pa rin po kami mga tao na tinalaga doon para mag-assist just in case there are members na merong challenge in terms of technology. Pero halos lahat po ay dito na po ginagawa dito sa napaka-powerful app na ito. Kaya po napapanood ko kanina yung mga situationers nyo, yung file video. Pag pumunta po kayo sa GSI's office, hindi na po gano'n ang foot traffic dahil po nga our members are transacting digitally already through this platform. And we are encouraging our members to continue using this dahil dinisenyo po to in-house para po sa kanilang ginhawa so that they will be saved the time and the money in commuting to and from their office just to transact. Ngayon po, at the convenience of their smartphone, in their houses, in their places of work, pwede na po sila mag-transact sa GSIS. Maski anong klaseng transaction po, almost majority po ay nakaload na po dito sa app namin. Kaya po, we're very proud of our ITSG group, yung IT namin dito sa GSIS dahil in-house po na na-develop ito. Okay sir, may tanong po mula sa GMA News Desk. Ano-ano pa pong available calamity loan programs and services ng GIS at paano po ito ma-avail? Meron din po bang adjustments tulad ng lower interest rates ng SSS? Ito po, ang aming emergency loan po ay fixed po siya at 6% dahil po yun ang buong pinakamababa na sa merkado. But in terms of eligibility po, monitor nyo lang po sa aming website or sa aming Facebook account dahil nga po, gaya na sinabi ko kanina, ay lumadami pa itong listahan ng mga local government units na nagbibigay ng kanilang Declaration of State of Calamity, which is the primary document which is required para po ma-entitle ang ating mga miyembro na mag-avail ng loan na ito. Siyempre po, we could understand naman po that some of the LGUs are just submitting their requirements now dahil po they might have been spending their resources in rescue and relief operations for the assistance of their constituents within their territorial jurisdictions. Kaya nga po, hahaba pa po itong listahan na ito. So, monitor lang po in terms of availability. In fact, if you look at your app, pag scroll nyo po sa loans available, makita nyo po doon whether or not you are qualified kasi po tinatag naman po namin yan depending on where you are residing or depending on where your place of work is situated. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Joseph Philip Andres, Senior Vice President ng NCR Operations Group ng GSIS.